Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Noli. Taong 1996, Bacolod. Nako buddy, kahit anong gawin mo dyan, hindi yan makikinig eh. Hindi sila naniniwala sa mga ganyan. Kahit hayaan mo na, bulong pa nila Omar. Dahil dito, hinayaan na lang ni Noli ang ginagawa ng mga kasama nila Omar. At habang pinapanood nila ang ginagawang paghahanda ng mga kaibigan ni Omar, napatanong naman sa kanya si Danilo. Noli, hindi nga nila alam ang makakalaban nila. Paninigurado, kahit ubusin pa nila yung mga manok nila, wala silang panama dyan. Matapos yung sabihin ni Danilo, ang sabi lang naman ni Noli, wala silang magagawa kundi pagmasdan ang magaganap. Habang inihanda ng mga kasama nila Omar ang mga tandang nilang gagamitin, nasipat nila ang mahabang pulang ng mga ito. Samantala yung kanila, naiwan pa sa mga sinaunang tari. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na nila nasipat ang pagpasok ng mga kasama ni Omar sa ruweda. Habang naroon din ang dalawang matandang kalaban nila. Habang magharap ang dalawang panig, laking gulat nilang dalawa ni Danilo nang lumantad sa kanilang mga mata ang tunay na anyo ng matatanda. Ang akala nila, simpleng antingerong napapanig yun sa kliwa, ay hindi pala. Dahil maaring isa yung mga hukluban na nagbabalat kayo lamang. Habang yung tatlong disipulo, nagmamasid lang ito sa labas na para bang nakikiramdam din. Dahil dito, nagpasya silang dalawa na lumipat ng pwesto kunti dito upang mas malapitan nilang masilayan ang gagawin ng mga yon. Kaya nila nakumpirmang mga hukluban yon dahil lumabas sa kanilang mga katawan ang maiitim na kaluluwa na para bang nagbabantay ito sa katawan ng kanilang pinuno. Maya-maya pa, doon na nila tuluyang nasipat ang pagharap ng dalawang tandang na pagmamay-ari ng magkabilang panig. Tama nga ang hinala nila Noli. Sa isang banggaan lang ng mga tandang sa kalaban, hindi na nakaporma pa ang mga kaibigan nila Omar. Makalipas pa ang ilang minuto, tuluyan ang natalo ang unang tandang na inilaban ng mga ito. Dahil sa hindi matanggap ng mga kaibigan ni Omar ang pagkatalo nila, muli yung kumasa sa kalaban na kesyo, nakauna lang yun at sakto ang tiyempo. Habang ginawa yun ng mga kasama nila Omar, pasimple naman siyang lumapit sa kaibigan niya. Saka nagwiwika dito ng, hindi normal na mga sabungero ang nakalaban ng mga kasakop mo, buddy. Kaya kung hindi sila atras, baka tuluyan na silang mawawala ng mga panlaban. Matapos yung sabihin ni Noli, dahan-dahan namang lumapit si Omar sa mga ito. Habang kinakausap yun ni Omar, nakamasid lang naman sila Noli dito. Subalit, maya-maya lang, napansin nilang animoy nagtatalo na yon sa kinaroroonan ng mga ito. At alam nilang nagagalit ang mga ito kay Omar. Lumayo naman si Omar sa mga yon, kaya't dali-dali silang pumunta dito
Buddy, pasensya ka na ha. Di ko alam na ganyan pala ang ugali ng mga yan. Kaya't nararapat lang talaga na hayaan lang natin yung mga yan. Tugon pa ni Nuli. Okay lang buddy. Sabi ko naman sa'yo ganyan talaga yung mga yan. Maya-maya lang, muli nilang nasipat na nakaharap muli ng panig ng mga kasama ni Omar ang mga matatanda. Subalit gano'n na naman ang nangyayari. Walang kalaban-laban ang pangkat na yon sa mga huklubang kalaban nila. Mas lalong naintriga itong sinuli nang 4 na tandang na ang natalo ng mga yon laban sa hukluban. Buddy, pwede mo ba akong samahan? Kausapin lang natin itong mga kaibigan mo. Matitigas ang ulo Wika ni Nuli. Matapos itong sabihin ni Nuli, nagulat naman itong si Omar. Seryoso? Baka ikaw naman ang mapapahamak dyan. Mahirap na. Tulunggis talaga yung mga yan Sagot pa nito. Subalit hindi na nagpaawat si Nuli. Pipigilan pa sana ito ni Omar nang magwika si Danilo sa kanyang gilid ng, hayaan mo lang kaibigan. Huwag kang mag-alala. Hindi yan makipag-away. Nang sabihin yun ni Danilo, wala naman yung nagawa. Kaya't habang nilapitan ni Nuli ang mga yon, sinundan naman siya nila Omar at Danilo. Paglapit niya sa mga kaibigan ni Omar na mga talunan, mahinaho naman siyang nagwika ng, mga kaibigan, kahit kunin niyo pa ang pinakamagaling niyong tandang at ilaban niyo sa mga yan, wala kayong panama sa mga yan. Nang sabihin yun ni Nuli, nagsilingunan naman ang mga ito habang tinititigan siya ng masama. Ano bang alam mo? Bakit? Lumalaban ka rin ba? Kung tinalo nila yung magaling naming mga panlaban, hindi rin malabong matatalo yung mga bulok niyong tandang. Sagot ng isa sa mga kasama ni Omar. Nang marinig nila ito ni Nuli, imbis kagalitan niya ang mga ito, bagkus ngumiti lang siya habang nagwika ng, kaibigan, ang ganitong larangan, walang pinipiling pambato. Mapapangit man yan o maganda, kapag makakaharap mo ay may alam sa lihim na espiritual, malabo kang makakalamang. Nang sabihin yun ni Nuli, tumayo naman ang isa sa mga yon habang tumitig sa kanya. Kaya't dahil dito, biglang pumagitna si Omar. Huwag kang mag-alala, buddy. Wala sa isipan ko ang may pag-away sa mga normal lang na nilalang ng kataas-taasan. Wika niya. Kung nakinig lang kayo ni Omar, hindi sana hindi hantong sa ganito yung mga pambato nyo. Kaya't mag-isip-isip na kayo kung sakaling lalapit pa dito yung mga yon. Wika niya sabay talikod papunta kay Danilo. Narinig pa nila itong nagsalita kay Omar na kung sino ba talaga si Nuli. At habang nag-usap ang buong grupo ni Nuli, napansin naman nilang muling nagpakita ang dalawang mga lalaking disipulo ng hukluban doon sa mga kaibigan nila Omar. Alam nila Nuli na muli yung maghamon sa grupo, kaya't pinabuti nilang lapitan ang mga ito. Paglapit ni Nuli rito, bigla namang naantala ang lahat.
nang magwika si Noli ng, "Mga Ginoo, laban ba ang hanap nyo? Ito, may dala kaming naayon sa inyo. Bakit ba ang mga taong ito ang palagi niyong nilalabanan?" Wika ni Noli. Dahil sa sinabi niya, napatingin lang naman ang dalawang lalaki sa kanya habang nag-uusal ng taimtim sa hangin. Matapos nun, biglang umalis ang mga lalaki sa hindi malamang dahilan nang siyang ipinagtataka ng pangkat ni Omar. Nang mabasa ni Noli ang ginawang pahiwatig na usal ng mga yon, ninais naman niyang puntahan ang grupong yon. "Danilo, samahan mo nga ako. Hanapin lang natin yung pwestong kinaroroonan ng mga yon." Wika ni Noli kay Danilo. "Sige Noli, walang problema." Kaya't kaagad na silang naglalakad papunta sa kabilang dako ng sabungan. Nang maramdaman ni Noli ang presensyang bumabalot sa puno ng malaking mangga, kaagad naman niya itong nilapitan, at pag-ikot niya sa malaking puno na yon, doon nila nakita ang tatlong lalaking animoy na mamahinga sa ilalim nito habang may bitbit na mga tandang. "Nasaan yung maestro nyo? Bakit hindi nyo kasama dito? Parang may minamanmanan kayo, ano?" Wika ni Noli paglapit niya. "Maestro, hindi namin siya kailangan para lang sa kagaya nyo. Di ba ang sabi mo, ikaw ang sasalo? Saan ba ang punta nyo? At bakit hindi pa kayo nag-aanda?" Sagot ng isang lalaki. Kaya't dahil sa sinabi nito, tumalikod na siya para pabalik na sana sa kinaroroonan nila para ihanda ang tandang. Subalit pagharap niya, nakita niya si Danilo at Omar na kanina lang palang nakikinig sa kanya. "Ano buddy? Lalaban ka?" Wika ni Omar. "Oo buddy, kakasa tayo. Kanina pa silang nagpapakita ng gilas eh. Kaya oras naman para sa atin." Sagot ni Noli habang naglalakad. Pagkarating nila sa lugar kung saan sila lando, kaagad naman niyang kinuha ang isang tandang saka kinabitan ng sandata. Takang-taka noon ang mga kaibigan ni Omar dahil ang kinuha niyang tandang ay ang walang kapurma-purmang katayuan. Medyo natatawa pa noon ang kabilang pangkat dahil sa kanyang ginagawa. Matapos niyang kabitan yun ng sandata, nagbigkas naman siya ng mga usal upang ipabaon dito. At makalipas pa ang mga minuto, sinipat pa nila ang loob ng ruweda kung saan ang mga kalaban. Nang makita nilang nasa loob na yon, agaran din naman silang pumasok din sa loob, habang nakasunod ang mga matang nakatitig sa kanila doon sa kaibigan ni Omar. Pagpasok nila sa loob, ramdam kaagad nila ang kakaibang salot sa paligid na para bang nababalot ng masamang aura. Hinayaan lang naman ito ni Noli dahil alam niyang sandata yun ng kalaban upang mawala ng bisa ang anumang pampaswerte sa ganong gawain. Subalit nagkakamali sila. Sa isang iglap lang na puno ng sigawan sa paligid,
dahil sa muling pagpakita ng tatlong lalaki na kanina pang namamayagpag. Habang yung pangkat ni Umar at Lando, panay di naman ang sigawan ng mga ito dahil sa galak, dahil muli na namang sumampa si Nuli sa loob ng ruweda. Maliban lang sa ibang kasama ni Umar na tila ba wala talagang tiwala sa pambato niya. Maya-maya lang, nagpakita na ang sentensyador at sila'y pinagharap. Nang bahagya siyang makalapit sa kalaban, ramdam niya ang lakas ng tinatangan nito. Nang malapit ng bitawan ang mga pambato, nakapagtatakang nag-aangil ang dalawang kasama nito. Tanging siya lang at si Danilo ang nakarinig nun. Animoy sa tatlong mga kasama nito, yun lang ang walang ginagawang ingay. Dahil sa pangyayaring yun, doon napagtanto ni Nuli na ang sabungerong kanilang nakarap ang siyang pinakamalakas sa kanilang uri. Subalit magamat hindi nakikita ni Nuli ang dalawang hukluban, alam niyang nasa paligid lang ito. Sa pagpatuloy ng laban, doon na pinitawan ang dalawang pambato. Paglapag sa lupa ng kalaban, hindi na nakapigil pa ang nilalang na nakasanib sa kalabang tandang. Walang ano-ano, bigla itong sumugod nang walang pag-aatubili. Dahil dito, muling nagpakawala ng usal itong si Nuli. Nang makita niyang tumalsik sa bakod ang kanyang pambato, ginawa niya ang mga bagay na yon dahil wala siyang kabal na nilapat dito upang hindi magawang mahulaan ng kalaban kung ano ba talaga ang sinasandalan niyang gamit. Ang nangyari sa laban na yon, espiritual sa kaliwa at kanan ang naglalaban. Pagpasok ng kanyang usal sa katawan ng kanyang pambato, bigla namang tumalbog ang kalaban. Doon nasilayan ng pangkat ni Omar ang kakaibang laban. Hindi pa noon pinalabas ni Nuli ang bertod dahil hindi pa niya natutupad ang ritual dito. Sa patuloy ng pagbubuno ng dalawang pambato, nagpalitan ng pupugan ang dalawa hanggang sa bumangga ang mga ito sa ruweda. Hindi noon makapaniwala ang mga taong nanonood dahil pakiramdam nila hindi mga hayop ang naglalaban, kundi mga taong may angking liksi at bilis na katawan. Paglagpak ng dalawang naglalaban, bigla namang nakarinig si Nuli sa tatlong kalaban nilang lalaki na nagsisiungulan, na para bang nilalang. Hindi man alam ni Nuli ang nangyayari, subalit sigurado siya na ang kanyang narinig ay ang paghihirap ng kalaban niya. Sige, ibuhos niyo pa ang lakas niyo hanggat kaya ng mga katawan niyo, wika niya sa kanyang sarili. Maya-maya pa, bigla namang nakatakas ang pambato niya sa kalabang na parabang tuka ng agila kung makahawak. Nang tuluyan na yung makawala, agad naman niyang hinawakan ang bertot, saka nagpakawala ng mga usal. Paglitaw ng mga anino, laking gulat na lang ng tatlong lalaki nang biglang nag-iba ang ugali ng pambato nila.
Anong nangyari? Anong ginagawa nyo? Alisin nyo yan! Sigaw ng isang lalaki. So mga kaermitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. Babang sa 120 to. Maraming salamat. Hanggang sa pagbabalik ng Ang Ermitanyo.